Sa ating lipunan, matibay pa ring institusyon at pundasyon ng pamilya ang kasal. Pero bakit ganon? Batay rin sa mga pag-aaral. Maraming may asawa ngayon, lalaki man o babae, nangangaliwa. Kaya nga ba may nagsusulong ng batas na ang kontrata sa kasal dapat daw pwedeng i-renew? Matagal na raw kinukutuban si Lisa, hindi niya tunay na pangalan, na nagluluko ang kanyang mister. Palihim na nga raw niya itong minamanmanan. Husband ko, panloloko, tagal na, wala kang salita, di ka pwedeng magreklamo. Pero madulas daw talaga ang kanyang mister. Kaya't minabuti na lang ni Lisa na kumuha ng eksperto sa paniniktik, katulad ni Rodel, isang senior private investigator. Maraming kaso na raw ng pangangaliwa ang nalutas ni Rodel. Ang ginagawa namin, nagbabackground muna kami. If ever na they are living together as husband and wife, may safe house ba sila? Pag na-confirm namin na may safe house sila o kung saan nila sinusundo yung babae before going somewhere, doon na lang kami nag-aabang. Sa araw na ito, sinimulan ng tiktikan ni Rodel ang mister ni Lisa. Nung lumabas na ng bahay ang mister ni Lisa, tila anino namang nakasunod sa kanya si Rodel. Maingat ang bawat hakbang nito. Baka raw kasi mabulilyaso. Isa na to eh. Pero makalipas ang mahaba-habang oras, tila nakatunog ang huli na may sumusunod sa kanya. Hanggang sa tuluyan na lang itong pumasok sa kaniyang opisina. Sa bahay ni Lisa, ikwinento ni Rodel ang mga nangyari. Yung sinabi mong area na usual na dumadaan siya para pick upin yung subject number 2 natin, positive, dumaan siya ron. Kailangan daw na makabuo sila ng mas maayos na plano kung paano matitiklo ang mister ni Lisa. Ang kalbaryo naman ni Lily, hindi niya tunay na pangalan. Sa taong ito, ipagdiriwang na raw sana nila ang ika-10 anibersaryo nilang mag-asawa. Pero naglaro raw ng apoy ang kanyang mister. Ano nangyari sa inyo ng mister mo? Pagpasok ko sa condo niya, nakita ko yung kama, merong comforter, may kumot. Lumapit ako, paglapit ko, hinawakan kong comforter, paghila kong ganyan, nagulat ako. May babae. Siyempre nagulat talaga ako. Sino ka? Sino ka? So pinagsasampal ko yung babae, sinabunutan ko. Kaya ang kanilang tahanan, tuluyang gumuho at nawasak. How do you intend to move on pagkatapos ng lahat ng nangyari sa inyo? Mula din noon, mga panahon na yon, tuluyan na rin siyang hindi nagbigay sa amin ng financial support. Then nag-decide ako, December 2007, mag-file ng kaso against him. Kung meron lang daw sanang batas na magpuprotekta sa mga katulad niyang misis na kinawawa, mas dadali raw ang buhay nila. Kaya may isang grupo ngayon na nagmumungkahi ng solusyon sa problemang ito. Yan ay kung mananalo ang party list na One Abaa o Isa Ako Babaeng Astig Aasenso. Ang pagsasama raw ng mga kinasal, pwede dapat i-renew. Yung bigyan mo ng 10-year term, okay, sabihin natin renewable na lang yan. Kasi ang mga tao, ang naisip nila, porque expiration ng sinasabi mo, parang wala na, the end. Pagdating ng 10 taon, the end ka na. Maghanap ka na ng ibang asawa, hindi. Sa kanilang panukala, dapat daw 10 taon lang ang validity ng kontrata sa kasal. Kapag dumating na ang panahon na mag-expire na ito, kailangan itong i-renew sa halagang 250 pesos. Kung hindi sigurado ang mag-asawa, meron pa raw 1 taon na grace period para pag-isipan nila ito. Para naman sa party list na Gabriela, hindi na raw kailangang paabutin pa ng 1 dekada bago pawalang bisa ang isang kasal. Wala siyang basis. Yung basta ka magtatakda, irrelevant nga siya tingin ko eh. Ang marriage ng hindi na nag-work, anong tingin nga namin, ang mas dapat, yung na-propose, diborsyo. Kapag pinilit daw kasi ang ilang pagsasama, minsan nauuwi ito sa dahas. Katulad ng nangyari kay Elizabeth. Kinaliwa raw siya ng kanyang mister habang nagtatrabaho sa ibang bansa.
hanggang nahuli raw niya sa akto ang panghuhudas nito. Kaya napatay niya ito. Kasi nag-sorry siya sa akin eh. Yun lang naman, hinihintay ko. Pag mula nung dumating ako, humingi lang siya ng sorry, aminin niya lang. Okay na eh, kasi may pagkakamali rin naman ako, iniwanan ko siya eh. O yun lang, hinihintay ko noon. Pero hindi niya ginawa. Huli na nung nagawa niya eh. Pero naabsuelto sa kaso si Elizabeth. Hindi nagtagal, muli siyang nakatagpo ng bagong pag-ibig. Wala naman akong kinakatakutan dun sa kanya sa previous love life niya. Basta sa akin, nasa tama ako. Wala akong ginagawang kumbaga pangangaliwa o ano. Gayunman, matigas ang paninindigan ng simbahan na dapat pahalagahan ng mag-asawa ang sinumpaan nila sa altar. Well, ang simbahan hindi naniniwala sa isang contractual na marriage, no? Ang kasal, ang pag-aasawa sa simbahan ay isang tipan, isang covenant. Katulad na lang ni Tatay Eduardo at Nanay Ruby. Katunayan, noon lamang isang linggo, ipinagdiwang nila ang kanilang golden wedding anniversary. 50 years o 5 dekada na silang kasal. Ang sinumpaan daw nila nung sila'y ikasal, paninindigan daw nila hanggang sa hukay. Hindi raw sila naniniwala na makatutulong sa mag-asawa kung lalagyan ng expiration date ang wedding contract. Ba't lalagyan mo ng prescription? Gusto mo sabihin, pagdating na after 10 years, prescribe na. What happened to the family? Your children, paano ang mangyayari? Tutuloy pa ba kayo? O gusto mo sabihin, i-renew? Ang tunay raw na sikreto ng maayos na pagsasama ng mag-asawa, wagas na pagmamahalan at katapatan. Kung nakatali sa isang relasyon, may kontrata man o wala, dapat panindigan ito at pairalin ang katapatan. Dahil kung susubukan pang maglaro ng apoy, walang dudang sa huli, ikaw rin ang mapapasok. Hindi na sana kailangan pang panghimasukan ng batas. Ang dapat sana'y kusang katapatan ng mag-asawa, lalo pa yung mga nanumpa sa harap ng Diyos. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga balita, mag-log on po lamang sa www.kapusomo.jessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email sa kmjs@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Sabado.